Ang dami naman mga bago ngayon. Bakit hindi sa Bristol si ADX? Bakit hindi si Maxi? Bakit hindi si ating Yamaha NMAX? Bakit hindi yun? May Aerox din, bakit hindi yun? Ang kupad niya, ang bagay niya kamo guys. Huwag nyo nabilin si ADB 160. Sobra ba? Kupad niya, mahirap maka-overtake ba sa ahunan? Good afternoon guys! What's up na naman tayo sa another vlog. New Year na, mamaya Visperas na. Ay, ang bilis ng taon. Tara naman tayo, panibagong resolusyon na naman. Another video na naman tayo guys. May bago na naman tayong share. At bago matapos ang taon, magko-content tayo. Mag-content bago matapos ang taon. Hahabol tayo. Pero bago yun guys, shoutout muna. Shoutout sa mga bagong subscribers natin dyan, at sa mga lahat po ng ating mga taga-subaybay. Maraming salamat sa inyo guys. At hindi matutumbasan ng isang pag-like at isang pag-view sa panonood ng aking mga content. Kahit konti pa lang siya guys. Maraming salamat guys. At hindi ko in-expect na gano'n ang views agad ng aking first vlog. Dito na nga tayo guys. Shoutout po sa ating mga kasamahan sa trabaho dyan, kina Sir Sai, Sir Perm, Sir Carms, si Buddy Mano, mga buddy ko dyan, si Buddy Silverio, si Buddy Maliksi, sila, ang dami. Sino pa? Si NMC. NMC, manood ka dito NMC ha. Subscribe mo rin ako. Siguro nakasubscribe na yun. Yan, number 1 si Boss Tanggol. Boss, baka naman sponsor mo naman ako, ipopromote ko rin. At ating mga boss, Boss D, maraming salamat po palagi sa pagsuporta. Ang aming team escort din, sila Sir Greyos, Sir Jadi, ano man, sila Sir Babs, salamat po. Sila Sir Don, sila Sir Marl, opo. Baka naman po, pa-subscribe po. Ayun na nga guys, hindi ko na kayo maisa-isa. Sana nakumpleto ko sila. Ano yun? Bakit ko nga pala napili si ADB 160? Yun ang karamihang tanong ng ating mga bagong suporta. Ang dami naman mga bago ngayon. Bakit hindi sa Bristol si ADX? Bakit hindi si Maxi? Bakit hindi si ating Yamaha NMAX? Bakit hindi yun? May Aerox din, bakit hindi yun? Guys, sila Airblade, ang mga kalaban ng kakompetensya nito, AD Jet ng ating Rusi. Bakit hindi yon? Ang daming mas magaganda bukod dito. Bakit ito napili ko guys? Kasi dati pa lang guys, college pa lang ako, ito na talaga ang ito na talaga ang motor na pinangarap ko Dating 150 nung college ako, habang nagko-commute ako noon, habang nagmo-motor din ang aking dating lumang motor na Wave 100.
Nakikita ko to sa daan, mga bagong labas pa lang nito. Daming bumibili. At hanggang sa ito na nga, na-reach na natin yung ating mga pangarap. At sa mga susunod pang mga pangarap, nabili natin si ADB 160. Hindi ko in-expect na 160 ang mabibili ko eh. Provided talaga our blessings, additional blessings ni Lord na ma-upgrade ang motor na nabili ko, na naging 160. Yun yung unang-una guys. Pangalawa guys, makupad siya guys. Ang kupad niya, ang bagay niya kamo guys. Pag nyo nabilin si ADB 160, sobra ba? Kupad niya, mahirap maka-overtake ba sa ahunan? Di kaya makipagsabayan sa NMAX ba? Ganun. Bakit kaya? Bakit ito napili ko ulit ha? Kasi guys, safety guys. Unang-una may ABS siya, anti-braking system na makokontrol ang brake mo kahit mag-emergency brake ka, mag-panic brake ka guys. Hindi ka tutumpahin nito, hindi ka ipapahamak nito, hindi to taxel guys. Kaya mo to Yan guys, nakapag-minor ako agad nang hindi nag-i-skid ang aking gulong. Minsan na itong dumulas, sa likod. Kasi hindi ABS yun guys eh. Disc brake siya. Bakit naman hindi dalawang ABS ito guys? Ano ba purpose nun? Ayan, nagkatapatong-patong na tuloy. Bakit hindi na lang ginawang disc brake na ABS? Kasi guys, yung ABS kasi, kapag dinalawa yan, hindi na marireach yung kanyang potential. Kasi nilogic ko lang guys, opinion ko lang wala akong alam sa mga aerodynamics, etc. sa mga professional opinion ko lang guys, based on my observation din, kasi dati na ako nakasakay ng NMAX guys. Kapag kasi pinupull blast natin ang dalawang ABS, parang hindi na makontrol. Parang dalawang magkaka-alternate na kagat ang kinakagat na sa disc brake. Ang tendency, matutumba ka pa rin. Marami na akong nakitang NMAX na natumba dahil sa panic brake ba. Ito hindi, wala akong nakita, puro bangga. Nakikita ko sa mga social media, puro bangga, wala akong nakitang natumba na ADB 160 na nadulas. Yung pala yun, logic nun, na isa lang dapat, kasi doon niya ma-maximize yung kanyang potential ng pagiging ABS. Yung disc brake naman na walang ABS, yun yung magbabalanse sa kanyang braking system. Yung ba, kasi pepredo siya, tapos ito magsusuporta. Susuportahan niya yung ABS ng disc brake sa likod. Kaya kapag kumikembot ako sa likod, nakokontrol ng ABS kasi hindi siya natutupa. Ganun ba? Kaya makupad siya guys, kasi hindi to pang mabilisan, hindi to pang racing. For fuel efficiency to guys. Fuel efficiency, biruin mo, Gen 3 Tagaytay ang balikan ko, 3 araw full tank, sagad na yon, sagad na 4 na araw full tank yon, balikan guys. Gen 3 to Tagaytay balikan, biruin mo yon, 4 na araw. Hindi ba natin nakikita yung fuel efficiency niya? Yun ang purpose niya, kaya mabagal to guys. Ang bagal takbong 60, 70 lang ako. Pero yung average consumption niya guys, 45.9 sa akin. Sa iba, umabot ng 48, umaabot ng 50. Ganun katipid siya kasi depende rin to sa throttling control. Doon naman papasok ang throttling control. Mas lalong titipid kasi ang motor natin. Kahit takbong 60 ka, tignan po, isang linggong gas mo yan. Yan guys, kaya siya naging makupad. Yan, nagbigay si Papsi. Ano ba pangatlo guys? Pangatlo natin yung shock. Ang dami-daming nagre-reklamong ADB user na 160 na ang tagtag daw, ang lubak daw, kahit naman straight, patag yung daan, matagtag daw. Eh bakit?
Ano ba purpose ng pagpatagtag na ADB 160 kumpara sa ADB 150? Ano ba sa tingin nyo guys? Bakit matagtag na ADB 160? Ang opinion ko naman doon guys, nilogic ko lang din ulit. Kasi naiintindihan ko yung gumawa nito eh. Yung mga engineer, kahit di ako na engineer. Ganun guys. Kasi sa sobrang lambot ng ADB 150, nakakatulugan ng ibang riders ang kanilang motor kapag sobrang naboboring sila. Walang play masyado yung shock ng ADB 150 kumpara dito. Kaya pala yung pala purpose doon, para manatili tayong gising siguro. Kasi palagi patagtag ang daan ko kahit patag ito. Patag yan guys. Itong dinadaanan ko na to patag yan, pero medyo matagtag pa rin. Okay naman yung gulong ko 2933 guys, pero matagtag pa rin. Ano ibig sabihin nun? Para panatilihin natin, gising tayo guys habang nasa biyahe tayo. Kaya kahit mabilis ka, inaalagaan ka ni ADB 160, hindi iiwasan ka rin niya sa anumang aksidente guys. Pananatilihin niya rin gising ang nagmamaneho sa kanya guys. O dyan para kaparang tao to eh. Andito na lahat sa kanya eh. Maghahanap ka pa ng iba, magpakakargahan mo pa. Bakit nyo kakargahan guys? Parang nyo na rin pinapatay yung motor nyo guys. Guys, bakit naman ganon? Ayan, napunta na tuloy tayo doon. Imbes na shock lang eh. Ayan guys, kaya yun yung opinion ko guys sa kanyang bakit matagtag yung shock. Which is yun ang nagustuhan ko rin. Hindi ako nagreklamo, in-appreciate ko rin yun. Kasi yun ang purpose nun. Yan na sa pagkakaintindi ko, base sa paggamit ko ito sa loob ng isang taon na mahigit. Sana naiintindihan nyo guys. Pang-apat na ba? Pang-lima? Hindi ko sure eh. Natingin nyo. Kalimutan ko na. Nabilis na ako makalimot guys eh. Pang-apat or pang-lima guys, sa mga bakit ko siya napili, bukod sa pagiging dream motor, sa fuel efficiency, sa shock absorber, ayun, pang-lima, pang-apat. Forma guys. Sino ba namang hindi bibili ng hindi maporma guys? Kahit walang accessory to guys, kahit hindi nyo lagyan ng accessory to, paka-pogi pa rin, old stock, pogi pa rin. Minimalist ba? Minimalist to eh. Yun yung concept ko kasi guys. May kanya-kanya kasi tayong concept. May iba, sobrang dami ng accessories, maraming cheche-boreche. Ika nga eh, kapag tinitigan daw nila yung motor nila eh, parang may kulang na ikabit. Ganun ba guys? Pero para sa akin, kahit wala nang masyadong accessories ang ADB 160 natin guys, napaka-pogi pa rin. Pero di natin masisisi yung iba kasi yun yung taste nila guys. Ako, nag-upgrade ako ng aking brake lever sa katihailanan. Na-aksidente tayo guys na hindi talaga kaaya-aya na tumiklop yung brake lever ko sa kanan. Kaya ito, palit tayo ng brake lever. Ayan guys, which is ang ganda nito. Napanood nyo na yata yung previous kong video regarding dito sa brake lever na to. Bukod sa ito nga, palit na rin ako ng footboard kasi puti na, namumuti. Kahit prasin mo ng prasin eh, napumuti talaga. Baka nasobrahan sa pagpabrush siguro. Ayun. Kaya para sa akin, ipang-apat ito, napaka-forma. Naaayon lahat sa kanyang aerodynamical etc. na swak sa hangin habang nagpapatakbo. Pang-lima guys, kanyang handling kasi ang lambot. Yun. Kaya one time nga lang talaga nung napanood niyo rin siguro yun. Panoorin nyo na lang guys yung previous kong vlog regarding sa handling ko na tumigas. Ang hirap na ikabig, pero nung niremedyohan,
Walang pinalitan, binuksan lang, niluwagan, tapos ang luwag niya ulit. Ang ganda-ganda. Yan guys, sama nyo na yung gulong. Yun guys, yun ang papalitan nyo. Kasi sa pagkaka-observe ako sa gulong ng stock nito, ang bilis mapudpud, ang bilis magsugat, at tendency, ang bilis mabutas. Oo, mura, affordable, kaya lang ang quality, syempre yung doon nagbase ang manufacturer sa quantity over quality. Kaya gawa lang, kaya mura siya bilhin. Kaya pinalitan ko ng medyo branded na motor, branded na gulong. Sorry guys. Kaya ito, lalo siyang naging safe, fuel efficient. Never ko itong ipapakarga. Overall guys, napakaangas, napakalupit, napakabalasig ng motor na to. Sana sa mga nag-iisip, nagbabalak, nagka-canvas dyan, hindi kayo magsisisi dito guys. Oo, wala naman perfectong motor guys eh. Lahat naman nagkakalamat eh, nagkakasira eh. Base na yun sa ating riding habits. Yan. Basta panoorin nyo yung previous vlog ko sa mga issue nito. Meron akong previous vlog ito. Ito ano nyo na lang, panoorin nyo na lang guys. Yan. Overall, napakangas, napakaganda, fuel efficient. Pero isa lang ang kanyang rule. Alagaan nyo siya guys. Lahat naman ng motor, alagaan nyo. Kasi maintain nyo ba? Maintain nyo. Kasi ang laki ng bawi niyan sa inyo. For example, wag naman sana guys, nasa isang highway kayo, walang mag-aayos, nasiraan kayo ng belt, nasiraan kayo, naputokan kayo ng na tambutso, nasa gitna kayo, wala tayong magagawa kundi sisisi pa natin yung motor kasi bakit ka nasira, hindi ka nakikisama, gano'n. Ang dami na niyang inaiambag sa atin habang nagpamotor tayo guys. Maintain nyo lang guys, alagaan nyo sa oil, sa mga pyesa na dapat palitan. Kung may naupod na, palitan na. Sa mga loob ng motor na to, di ko na maisa-isa, pero pag may mga lamat dyan, palitan na natin guys. Kasi yun ang purpose noon, kaya nagkakalamat yung mga pyesa na yun. They serve the purpose from their motor. Yan. Lagaan nyo lang palagi, maintain din sa oil, gas, gulong. Yun guys, overall napakatagal na nito. Ang ganda niya pa rin. Aabot pa to ng 10 taon. Yun guys, manifesting. Nawid na kayo. Kaya yun lang, may share ko sa inyo. Base na rin sa na-experience ko sa aking ADB 160. Maraming salamat guys. Dito na nagtatapos ang ating video. Pakipindot na lang guys kapag nagustuhan nyo yung content ko na to. At sa mga susunod pa, please like and comment na rin below anong mga gusto nyong i-content ko. Pagbibigyan ko kayo. Pero syempre wag lahat, mga hindi kaya yan. Na guys, subscribe nyo, share nyo rin sa mga kakilala nyo guys. At maraming salamat po. Stay tuned for more videos, content. Maraming salamat guys. Bye bye.